So ay mga para no, bakit ba ang sarap pa rin gamitin ng rider card? So bakit hindi ako bumibili ng FI? Pero may FI naman ako na motor par. Grabing acceleration par. Yan ang dahilan kung bakit ang sarap pa rin gamitin ng rider card. Napakadaling i-modify, napakamura ng mga pyesa, hindi mabusisi, hindi natin kailangan ng mga sensor, diba? So ito par, motor ko plug and play lang yan para, wala yung mga sukat-sukat. Pero kita naman kung manakbo par, sa maiksian sumasagad kagad yung takbo natin, diba? Basta't nakatiming ng maayos yan, tatakbo ng maayos yan. So bakit hindi ako bumibili ng mga bagong 150cc ngayon na fuel injected? Kasi pare-pareho lang naman yung specs ng motor natin dual overhead cam, 4 valves, 6 speed. Diba? Ang pinagkaiba lang natin, naka-FI ka, diba? Electronic yung gamit mo, ako manual, pero same lang yung specs natin. Ang pinagkaiba lang doon, napakadaling i-upgrade ito na di ko kailangan ng mga sensor, diba? Kung sa takbuhan pare, talagang sasabay rin to sa mga bago ngayon. Ngayon, kung wala kang upgrade, ay di ka talaga aabot dito kahit anong gawin mo. Kailangan mag-upgrade ka talaga kahit naka-fuel injected ka pa. Kasi pag hindi ka nag-upgrade, ay talaga hindi ka aabot dito par. So real talk yan no bashing, totoo yan para sinasabi ko sa inyo. Pag wala kang upgrade kaya siyempre, kailangan kung gusto mo lumakas, i-upgrade mo pa rin yung fuel injected mo. Kasi kung hindi mo upgrade yan, hindi pa rin yan lalakas par. Matipid sa gas. Pero kung gusto kong patipirin par sa gas to, wala problema. Liitan ko lang GTX nito par, matipid na to sa gas. Diba? Ako kasi par, meron namang fuel injected sa bahay. Ilan yung fuel injected sa bahay? 3. Pero gusto ko talaga gamitin tong radar card ko kasi nga andun yung performance diba? Kasi hindi naman ako nagtitipid sa gas kaya ako nag-upgrade kasi gusto ko ng performance. Kasi kung stock naman par na fuel injected, mabagal pa rin yan kung hindi mo i-upgrade, diba? Okay lang yan kung itatapat mo rin sa kaparas mo na stock to stock, malakas yan. Pero kung may makatapat ka na may upgraded, talaga mapapaisip ka rin na parang nabibiting ka pa rin. Diba? Kahit bumila ka pa ng fuel injected na motor par, i-upgrade ko pa rin yan kasi alam ko na mabagal pa rin yan, alam ko na mabibitin pa rin ako sa takbo nyan. Ito par, konting modification para sa motor ko, rider card, same lang naman yung mga specs natin, double overhead cam, 4 valve, 6 speed. Ito na, diba? So nagiging practical lang ako kasi halos same lang naman yung natin. At saka pangalawa, hindi naman ako mahilig mag-rides na kung saan-saan. Pero kung mahilig ka talaga mag-rides araw-araw at ginagamit mo pang sa trabaho mo, much better bili ka ng fuel injected na motor kasi matipid siya sa gas. Yun lang naman yung advantage ng fuel injected, matipid siya sa gas, diba? Pero kung gusto kong patipirin to sa gas, napakadali lang, napaka basic. Laitan ko lang yung main jet nito at slow jet, wala na, matipid na rin to, diba? So pero hindi nga ako fan ng mga tipid racing ibig sabihin tipid ng takbo. Ang hanap ko ay performance. Kaya kung makikita nyo naman na kahit konting modification lang sa carburetor type natin, talagang hindi ka naman mabasta-basta ng kahit na sinong 150cc daan maliban lang siguro kung may makakasabay ka mga super load or KR150 na loaded din. Pero pag all stock na KR150 kahit paano siguro makakabuntot-buntot ka rin ayan. Alright, it's me again, Red Light Moto. Ride safe, play safe. Practical lang ako par, same lang naman kasi yung specs natin. Pagandahan na lang yan ng upgrade, palakasan ng upgrade para sa akin. Alright.